Alright, welcome back guys sa isa na namang video. And itong video na to is an update lang dito sa ating Euromotor Danhari 150. So tapos na natin siya. And so far so good naman. And test drive naman siya. Okay naman yung takbo niya. So ano pa ba yung mga nagawa natin dito? So most likely mga minor repairs lang at saka yung iba replacement lang, like itong mga ni-replace natin. So ito kasi yung previous niya is sira na rin siya, puro kalawang na sa loob. And then itong cover niya dito is ano na talaga, pangit na yung kulay. So pinalitan na lang natin ng bago para at least maganda siyang nakikita. Ayan. So ito, nabibili ito sa Shopee. I think less than 200 pesos yata siya, if I remember right. So yan na lang nilagay natin. Pang TMX yung most makikita sa Shopee kasi. So ano ba yung napalitan natin? Itong gas tank, pang TNX din sa Shopee. Less than 100 pesos siya sa pagkakaalala ko. Yung kasi dati wala siyang yung susian na sira, so kailangan natin palitan para at least secure itong gas tank, hindi siya basta-basta nabubuksan. Ito, naalala nyo before wala siyang cover dito sa may harap. And good thing meron tayong extra cover na nakatabi. So yan na lang nilagay natin para at least maganda siyang tingnan, diba? Kompleto. Ano pa ba? Ito, itong gulong sa likod, kasi yung dati is kalbo na, and meron tayong nakatabi rin na reservang gulong na panlikod, and halos bago pa to, siguro nagamit lang to like 2 weeks or less than a month lang to nagamit. So yun na lang ang ginamit natin, nilagay natin dito. And the rest kasi, or I mean ito pa pala yung battery niya. Ayan, bilhin na rin natin siya ng bagong battery para yung starter niya umandar. So ang size nito is 6.5L. Ayan. Sara muna natin. So ayun, kinagandahan nung nilagay ng battery, okay naman yung starter niya. So hindi na siya kailangan na i-repair pa. So far, yan lang naman halos yung ginawa. And sa mga repair naman kasi, ito lang yung naalala ko nga ni-repair dyan. Itong mga switches. So bubuksan lang naman ng mga ito at saka ito sa kabila. Yan. Kasi sakit yan ng mga pantra na motor. Sorry, nag-iossi kasi ako Ayan. So sakit yan ng mga pantra na motor. Over time nagbi-build up ng dumi. So yung alikabok na pumapasok sa loob nito, pati yung mga syempre napasukan din ng tubig. So nagbi-build up yung dumi sa loob and kalawang. So over time nawawala yung contact niya.
So ang ginagawa ko kasi is most of the time binabaklas ko yan, and then yung mga contacts niya lilinisin para at least fresh yung yung mga contact points niya. Yung iba kasi pwede naman gamitin, nakikita ko kasi iba ginagamitan ng mga contact cleaner, pero since madali naman siyang tanggalin, nililinis ko na lang. So bubuksan mo lang siya. So ito lang yung mga screws niya, you can see. Ayan, isa, saka meron pa isa dito sa part dito. So magkabilaan ganyan lang pagtanggal niyan. Phillips screw lang yung gagamitin para mabuksan yan, and then makikita mo na yung mga switches sa loob. So tatanggalin mo lang siya isa-isa, and then make sure lang na tinatandaan mo paano mo siya tinanggal, para pag nalinis mo na, ganoon mo din siya i-reverse mo lang, ganoon mo siya ibabalik. So ano pa ba, maalala, ito pala yung kung naalala nyo sa last video natin, itong rim niya sa harap may butas na dahil sa kalawang. So nakabili tayo ng bagong rim, and nakalimutan ko na magkano to pero less than 500 yata, hindi ako nagkakamali. So syempre pag tinanggal mo to or pinalitan mo to, kailangan babaklasin mo rin itong mga spokes niya. And buti meron akong kapitbahay dito na merong tool, or meron siyang parang stante na ilalagay mo yung hub doon tsaka itong rim, and then pwede mo nang i-align doon. Hindi ko lang alam anong tawag doon. So doon mo siya re-rebuild. And ginawa ko is pininturahan ko na rin din ito ng black para pantay na lang siya doon sa kulay niya sa likod, kasi previously gold, silver, and hindi naman yun yung stock niya. Hindi ko lang alam kung saan galing na motor to, so pininturahan na lang ng black para at least mag-match na siya doon sa likod. So pinalitan din natin yung mga bearing nito, kasi nung tinanggal ko yung hub niya, yung mga bearing niya puro kalawang na. So ang size pala nito, ang bearing sa harap is mas maganda kung pares mo na siya papalitan, since pinalitan mo ng isa, palitan mo na pareho. Ang size niya is 6301. Ang sa tindahan dito sa amin ng piyesa is 100 pesos yung pare, so 50 pesos isa yung mga bearing niya. So ano pa ba yung mga ginawa natin dito? Ito pa pala, wait lang. So ayun, pinalitin din pala natin yung clutch lining dito. So sa clutch lining kasi niya sliding clutch na siya. So ang isang indication na na sliding clutch na siya is pag let's say nagpremera ka, tapos yung hatak niya sobrang, alam mo yun, yung hindi siya kumakagat. So one good indication yun na sliding clutch na siya. So kailangan na siyang palitan. So para mapalitan yun, tatanggalin mo lang yung mga bolts dito sa side. Ayan. So size 8 yung mga yan and then tawag dito, tanggalin mo na tong cover, and then makikita mo na yung pinaka-clutch na dito sa loob. So yung clutch lining niya na compatible para sa Danhari is pang TMX 155. So 5 piraso yun na clutch lining. So next time siguro kapag meron pa tayong ginawang ganito, isasama ko kung paano siya ginagawa, para at least mayroon ng tutorial kung paano pinapalitan yung clutch lining. Kung i-DIY kasi medyo kailangan mo ng mga tools, like for example, kung ginamit ko dito sa pagtanggal nito is T-wrench na 8 size 8, and then
tawag dito, mayroong tatanggalin dito sa side na to. Gagamit ka lang dun ng Phillips screwdriver, and then para matanggal yung isang buong part na yun is kailangan mong gumamit ng castle wrench tsaka power tools. And then so yun, usually yung mga gagamitin mo ng mga tools para mapalitan yung clutch lining. So ano pa ba? So far wala naman na yun lang ang halos ginawa sa motor na to. And then nilinis lang para at least magmukha siyang bago. Actually hindi naman mukhang bago, pero I mean mas malinis siyang tignan kumpara mo dun sa nung nakuha natin siya nung una. So syempre ginagawa natin is car wash muna, and then gagawin lahat ng mga repairs na kailangan. After the repairs, yun, start ka na maglinis. As you can see, ayan, itim na itim yung mga parts ngayon, and malinis sila para at least pag binenta presentable naman. So far yun lang na muna ang update natin for this motor, kasi ayun, ibebenta na rin to niyan, ipopost na to online para once na nabenta makakuha pa tayo ng iba pang unit sa casa. So ayun, thank you so much sa panonood, and sana po suportahan nyo ko sa channel natin, pa-like and subscribe, and if may mga questions kayo sa motor na to, or if meron kayong mga feedback sa motor na to, dyan lang po sa comment section. So maraming salamat mga guys, and God bless sa lahat. Bye bye.